Hindi biro ang presyo ng modern jeepney. Pero mayroon naman daw murang unit na gawang Pinoy pa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Naglalaro sa 2 hanggang 3 milyong piso ang karaniwang presyo ng modern jeepney. Ito po yung mga mukhang minibus. Pero alam nyo ba na may mas murang opsyon na modern jeep sa bansa? At ang tradisyonal na hari ng kalsada pa ang itsura nito? Sa halagang 985,000 pesos ay maaari nang magkaroon ng e-jeepney na gawa ng Francisco Motors. Bukod sa electricity-powered, sinusunod daw nitong modernized traditional jeepney ang safety standards na kailangan sa bansa. Nasa front right ang pintuan ng sasakyan, maaari nang tumayo ng tuwid ang mga pasahero sa loob at may rampa sa likod ng jeep para sa mga PWD o senior citizens. Pwede na ring e-payment ang pamasahe, air-condition at meron pang CCTV camera. Bukod sa mas murang di hamak sa iba, di rin nila balak sagarin ang bulsa ng mga kapatid nating jeepney drivers at operators. Mga jeep natin, it's part of our identity, it's part of our culture. Diba? Ang gaganda ng mga jeep natin, na mga makukulay, lahat ng mga foreigners pag pumupunta ng Pilipinas, it's part of their bucket list na magpa-picture sa jeepney. So bakit natin tatanggalin yun? 50,000 pesos lang ang hinihingi nilang down payment na pwede pang hulugan. Ibabawas pa sa original price yung subsidy mula sa gobyerno. At syempre, hulugan pa rin ang bayad sa unit. So, ang balance na lang nila is 985 times 50, minus 50,000, 935 na lang. Then mag-allocate tayo ng 280,000 na equity subsidy galing sa Department of Transportation as committed by Secretary Bautista. So 655,000 na lang ang balance nila. Meron tayong tinatawag na superhero program of which yung mga operators natin and drivers, mas malaki yung kikitain nila by at least 80% kaysa sa kinikita nila ngayon. With that, they can easily pay the balance of 655,000 pesos. Sobra-sobra pa. Naniniwala raw kasi ang Francisco Motors sa solusyong gawang Pinoy para sa kapwa Pinoy. We have a 10-year plan. Ang Francisco Motors has a 10-year plan because we cannot replace all 250 jeepneys within 1 year or 3 years. It's a 10-year plan of which we will build 25,000 jeepneys, electric jeepneys per year for the next 10 years. Itong 2024, we can roll out at least sa second quarter, starting na second quarter ng 2024, we'll be rolling out the first 1,000 units. Pabor naman ang mga tsuper sa mas murang modern jeepney option, lalo pat may mga pamilya rin silang dapat pagtuunan ng gastusin. Sino naman po, tanongin mo, doon ako sumababa. Buti nga, 50,000 lang yung pinakadang ko. Maraming driver na maghihirap, maraming driver na hindi mapaparal yung mga anak nila, college. Paano na sila? Paano yung babayaran ng bahay, tubig? Hindi kakayanin eh. No, mas okay yun eh. Kasi gawang Pilipino eh. Hindi gawa ng China eh. Hindi ibang bansa eh. Wala namang masama sa pagbabago tulad ng PUV Modernization Program. Pero gaya nga ng hiling ng bawat tsuper, huwag naman daw sana silang mapag-iiwanan sa paglarga ng programa. Mobile Journal, Mary Mon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.